Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So magkukwentuhan ulit tayo. Bali may nakasama ako sa trabaho tapos shinare niya experience niya dito sa Canada. Bali si kuya ay 12 years dito sa Canada. Bali nagtrabaho din siya bilang parang super ata siya dito sa isang mall for almost 7 years ata siya doon. Tapos ang next niyang naging trabaho after nun ay yung, ang tawag doon, yung nag-aalaga daw siya ng mga, basta sa farm, sobrang laking farm. Kaso umalis na din siya doon dahil nga, ilang taon din siya doon? 5 years? 5 years siya doon, alis na rin siya doon. Tapos ngayon, nakasama ko siya dito sa work ko bilang cleaner. Ayun, nakwento niya sa amin, bali parang nag-break kasi kami, nagkwento siya, ganto ganyan, nasabi niya, dito daw sa Canada, madaming tukso. Guys, totoo naman yun, madaming tukso. Basta may credit card ka, maltukso talaga kasi madali nga. So, ayun nga, sabi ni kuya, sa 12 years niya dito, wala daw siyang naipon. Dahil nung mga panahon nga na nung dumating siya dito, nahiligan din daw niya yung mga ginagawa din ng ibang mga Pilipino na bili nito, bili ng ganyan, bili ng bagong damit na branded, bili ng bagong sapatos na branded, kahit okay pa yung sapatos niya, bumibili din siya. Ganon ang kwento niya, sabi ni kuya. Hindi daw pala tama yon. Tapos sabi niya, nako, ikaw ha, huwag kang magtitiwala kahit kapwa Pinoy mo kasi hindi mo alam, kapwa Pinoy mo lang din yung hihila sa'yo pababa at maninira sa iyo. Sabi niya, kahit ako, huwag mo akong pagkatiwalaan, ginanyan niya ako. So, sabi niya kasi ganun, kasi tinanong ko ilang taon na siya dito, tapos tinanong ni kuya kung ilang taon na kami dito, akala niya matagal na. Sabi ko, hindi kuya, international student yung mister ko. Pa lang kami, ilang buwan, wala pa kaming 1 year dito. Oh, ganun ba? Tapos yun, yung nag-break na, yun, sinabi na niya na ganito, ganyan. Dumating daw sa point na kinailangan niya ng pera, wala daw siyang madukot kasi nga, gastador daw siya ng mga panahong yon, lalo na nung pandemic nga daw, talagang walang-wala daw si kuya. Tapos, na-realize daw niya na mali pala daw yung ginawa niya na gano'n, nabili ganyan, kain yan, ganto ganyan. Basta gastos talaga, labas lahat lagi yung pera niya. Nasabi niya, grabe. Parang na-realize ni kuya na okay lang naman bumili ng damit. Pag nag-sale yung mga murang damit pero hindi branded, makakabili ka ng mga $5 na damit. Dati daw bumibili siya talagang branded daw. Kaso nung talagang na siya, na wala na talaga, ay doon niya lang na-realize. Ay kasi nga dito daw siyempre sa Canada, madaling ang bumili ng kung ano-ano. Sabi niya, imagine, ilang taon na ako dito, wala akong pera. Sabi niya ganon. Kaya ikaw, bata ka pa, dapat matuto kang humawak ng pera mo. Kaya sabi ganon ni kuya. Tapos sabi niya, iba kasi dito sobrang ibang-iba sa Pilipinas. Dito lahat kung ano yung mga nakakain ng mayayaman, nakakain mo din. Tapos ito naman yung isa kong katrabaho. 4 years siya dito, si kuya. Ang laki ng nasa bank account niya. Ang trabaho niya ay yung cleaning minimum lang. Tapos nagpa-part-time siya minsan. Ay, hindi naman. Parang 1 year siya nag-part-time din doon na panggabi. Alam nyo ba, ang laki ng ipon ni kuya. Umabot na ng nasa 71,000. Magkano yun sa Philippine peso. Tapos nakabili siya ng lupa sa Pilipinas. Farm. Tapos meron din siyang paupahan sa Pilipinas. Sabi ko, ang galing. Alam mo yung tipo na mapapansin mo talaga sa tao kasi syempre may makikita ka na nagbibit-bit ng pagkain nila everyday. Talaga hindi sila bumibili sa labas. Meron ang cellphone niya sobrang luma. Tapos ngayon nag-iisip siya na bumili. Syempre kaya naman niya bumili kasi nga may pera siya na siya mag-senior na ba si kuya? Basta wala pang 60, siguro mga 55, ganyan. Tapos may ibang tao naman na brand new talaga yung phone. Tapos pag i-compare mo, yung isa walang-wala, yung isa pa simple lang, pero hindi mo akalain na malaki pala yung inipon, di ba? Tapos ayun, sabi namin, grabe, si kuya 4 years lang dito, nakaipon na siya ng ganyan.
Tapos, ayun nga, nag-ano nga siya na, kasi yung ano niya, straight na yun. Parang 1 year siyang nag-straight ng trabaho. Tapos, pero hindi naman sobrang bigat. Nakakauwi naman siya ng maaga. Tapos, ang lapit lang din naman ng bahay niya. Parang 3 stop or 4 stop lang ng subway. Tapos, sabi ni Kuya, wala naman daw siyang pag-ano, ganito, ganyan. Kaya, work lang. Pero ngayon, nung na-stop na yung work niya kasi hindi na siya pwedeng mag-work ng panggabi dahil nga natatanong na daw yun. Stop na siya. Tapos, tinatanong nila Kuya kung magkuha daw siya ng trabaho pa. Sabi niya, hindi na. Nakakapagod. Sabi nga ganun. Okay na yun. Yung tipong paano, syempre, parang relax ka na lang kasi may ipon ka na naman. Tapos sumasahod ka naman dire-diretso. Kumbaga ba, parang relax na lang si Kuya. Wala naman siya intindihan kasi yung lupa na sa Pilipinas, parang binili niya yun, i-provide niya yun para dun sa naiwang anak niya dun para iyon ang gawin nilang pagkakitaan nila sa Pilipinas. Tapos may nabili pa siyang parang yung maliit na pangpalay daw, yung truck, ayun parang motor na malaki. Basta hindi ko alam ang tawag doon. Basta yung malaki yun, nakikita ko siya pag sa mga palayan. Sabi ko, ala, ang galing-galing naman ng gano'n na kahit nag-minimum lang si Kuya, hindi naman siya magastos. Ang laki ng ipon niya. Kung alam mo, ang laking pera na sa Pilipinas, di ba? Tapos ngayon lang uli sila makapagbakasyon sa Pilipinas. Tapos yung isang na-meet namin, hindi siya nakapagbakasyon sa Pilipinas. Kasi nga daw, wala daw budget, ganyan. Diba? Kapag marunong ka talaga humawak ng pera mo, no? Hindi ka mamumblema, hindi ka stress dahil nga, alam mo, pag may kinailangan ka, meron kang hugutin. Diba nga, nagbabalak nga si Kuyang bumili ng iPhone 15 Pro Max. Kasi nga, yung cellphone niya, lumang-luma talaga, guys. Tapos, inaano namin kung kukuha, tapos pinag-iisipan daw niya, tapos inano nila Kuya na, kaya mo naman, sabi ay, titingnan, ganyan. Ano lang naman kasi yung cellphone doon, ano lang naman siya, tingin-tingin lang naman siya. Wala siyang ibang pinagkagamit. Ang tawag, ganyan lang. Kaya sabi ko, gusto ko ganun din, makaipon ng malaki after 5 years. Kasi si Kuya, 4 years. Ako naman ang ano ko, baka 5 years. Kasi ipon pa ako ng pang-tuition ko eh. Tapos, nakwento ko ata yun kay Marvin. Tapos nakakaano lang din kasi mayroon pang ibang mga nababasa ako na nakakaipon sila kasi nga, syempre, hindi nga sila gumagastos masyado. Kami ni Marvin, kung makikita nyo guys, sobrang dami naming gala. Tapos sabi sa akin ni Kuya Brian kanina, sabi ko, Kuya, pumunta kami dun sa Center Island kasi alam ko gusto rin nilang pumunta kaya i-share ko kay Kuya. Sabi ko, $9 lang siya plus tax. Yung ferry, bali ka na. Tapos, ang kasunod naman nun ay yung rides naman, parang nasa $9 isang tao din yung sinakyan namin na Skyride. Isa lang naman yung sinakyan namin na ride ko. So, parang papatak lang siya na nasa $10, $20 yung ginastos namin. Tapos sabi, galing nga, sabi ni Kuya, $20 sa isang tao, so 40. Tapos sabi, galing nga. Tapos sabi, sa pagkain kasi napapamahal eh. Kasi syempre pagkain di pwedeng mawala. Sabi ko, ay Kuya, kami nagdala ng pagkain. Nagpack-lunch kami. Kung lalabas kami ni Marvin, lagi kaming kapag mamamasyal, lagi kaming nagdadala talaga ng pagkain. Tapos yun, sa school ni Marvin, nagpa-pack lunch siya. Ako sa trabaho, pack lunch talaga ako. Hindi ako bumibili sa labas kasi kung bumili ako $10 agad. Sabi ko, mahal. Pero, kami naman, may naman kami every month, nakakain kami sa labas ni Marvin. Parang treat na namin yun sa sarili namin. Kapag mansari namin, yon sinasakto na namin yung celebrate namin yung mansari namin. Doon kami kakain sa labas. Kahit saan namin gusto. Pero syempre, naka-budget talaga dapat. Hindi yung kahit saan na sobrang mahal talaga, hanap talaga kami ng sulit na kakainan. Talaga, tapos affordable talaga. Tapos para ma-share din namin sa mga ibang gusto rin ng gano'n na makakain sa ganito na kaya din ang budget nila. Syempre, halos nanonood din sa amin mga international student dito sa Toronto. Kaya, ayun. Kaya medyo okay naman kami ni Marvin sa pagbabudget. So, ngayon medyo madami lang kaming nagastos nitong buwan na to.
Kasi, ang dami uli naming dinagdag na grocery. So, mga dinagdag si Marvin na grocery tulad ng... Kasi nag-sale. Nag-sale guys yung malaking nung sabon na panghugas ng pinggan. Yung ganito kalaki siya. Nag-sale siya kaya bumili si Marvin. Pati yung sabong panglaba. Naging kasi $10 lang yon yung binibili namin. Kasi hindi kami bumili ng Tide. Kasi yung Tide, umabot siya ng nasa 20 plus. Yung ganito kalaki na Tide na pang sabon sa paglo-laundry. May nakita kami na parang Sunlight ata yun, ang brand niya. $10 lang siya, may get ganito na. Same sila ng timbang guys nung Tide. Tsaka mabango din naman siya. Kaya sabi ko kay Marvin, yan na lang, wag na tayong mag-Tide para makatipid tayo. Tapos makita ko may nag-post sa group na naka-sale daw sa No Frills. Pinatakbo ko agad si Marvin. Kasi pumatak lang siya ng nasa 7.8899 yung ang tawag yan? Yung panglaba. Kaya sabi ko, punta ka No Frills kasi naka-sale. Pati yung, yung panghugas ng pinggan. Sakto kasi na paubos na din yung panghugas namin ng pinggan. Tapos, yung aming pang-laundry. Tapos alam nyo guys, grabe, hindi ko alam, parang halos everyday na may problema sa sa mga subway. Kasi nung kahapon, grabe guys, sobrang daming tao sa Warden. As in, kasi nagsara yung Kennedy Station, may nangyari kasing naputukan. May nambaril sa Kennedy Station. Tapos before yon nag-start din, meron din nangyari parang Saturday ata, sa Victoria Park naman. Saksakan naman ang alam ko eh. Kaya sabi ko, hala. Kaya pala tuwing na lang, wag ng subway, lagi na lang sila na delay na lagi nag-a-announce na meron daw security check, ganto ganyan, kaya hindi daw muna makakalis yung subway. So, minsan, medyo natatagalan ako bago umuwi kasi ganun nga. Tapos kahapon, sobrang haba talaga ng pila. Yung tipong gusto mo nang umuwi kasi pagod na pagod ka na, tapos ganun nangyari. Tapos alam nyo, ang kalimitan ng mga, para mga away kabataan. Kaya sabi ko, Tapos kanina punta kami ng downtown kasi sa pinaka-downtown, may pinuntahan kami ni Marvin, may inisikaso kami. Grabe, sobrang daming homeless na nasa labas. Nagulat ako kanina. As in, ang dami talaga guys. Lahat sila may hawak na may nakasulat na homeless daw sila. Kailangan daw nila ng ganto, ganyan. Tapos meron din kami nakita lalaki na homeless na putol yung paa niya na as in dumudugo-dugo pa siya. Sabi ko, ba't ganyan? Sabi ko ba, dapat yan, naasikaso yung ganyan. Syempre, sabi ni Marvin, huwag ka nang tumingin sa mga ganyan-ganyan. Baka kasi mamaya, pagka-anuhan din kami. Kasi syempre, yung iba, wala din sa sarili. Pag natitigan mo, lalapitan ka na. Tapos kung pwede kang anong gawin sa iyo. Kaya minsan nakatakot talaga. Kaya minsan di na ako masyadong gumagala pag hindi talaga kasama si Marvin. Natatakot ako. Work, trabaho lang talaga ako. Pag gagala, kasama ko si Marvin. Tapos may kasama kaming iba. Ganun lang. Tapos sabi ko, grabe. Sobrang delikado na dito. Pero naman, kanina kasi sobrang daming pulis sa Yang. Yung pagbaba namin ni Marvin. Tapos nagkaanuhan pa naman na delay na naman siya. Sabi ko, kaninang umaga delay din siya. Halos everyday ng may mga ganong check. Tapos minsan pag hindi naman aksidente na shooting or saksakan, sunog naman. Sabi ko, lagi may problema sa subway. Ako pa naman sa downtown ako nagtatrabaho. Kaya minsan sobrang inaagapan ko na talaga guys. Kasi ayokong malate. Sabi ko, ang daming daming problema everyday talaga. Kukwento ko nga kay Marvin minsan maiyak ako ganang gusto ko na talagang umuwi. Pagod na pagod ako kasi dami ko rin ginagawa dun sa trabaho. Tapos ang haba ng pila, talagang nagsisiksikan sila. Yung tipong nauna ka, tapos
bigla pa silang pupunta sa harap mo pag dumating yung bus, nakikipag-unahan talaga sila. Kahapon nga nagalit yung driver ng bus. Nakita niya na nagtakbuhan kasi nandun pa siya sa palikod, so nagtakbuhan na. Gawa na nagsipasukan na nagtakbuhan, di takbo din ako. May nakita yung driver na tinulak kasi nga siksikan, parang tinulak, sumigaw siya. Papababain daw niya yung mga nakasakay pag ganyan daw na nagsasakitan na. Sabi ko, buti na lang nasa loob na. Kasi nakitakbo din ako, pero okay naman yung pagpasok ko sa bus. Bali, nakaupo naman ako ng maayos dun talaga sa suluhan. Kasi minsan, pag nabiyahe ako, gusto ko nakaupo na ako dun sa sulo para wala akong kalapit. Kasi nga minsan, ang himbing ng tulog ko. Minsan kasi, sa sobrang dami din kasi minsan sa bus. As in, punong-puno guys. Kahit, 6:30 ako umaalis. Dati ang bilis-bilis, ngayon ang tagal-tagal na bago makapunta ng warden. Tapos ang mga nangyayari guys, ito yung Kennedy Station, kasunod ng Kennedy Warden, kasunod yung Victoria Park, yung Victoria Station. So may naring barilan sa Kennedy, tapos sa Victoria naman saksakan. Sabi ko, ano ba yan? Wala akong kaalam-alam kahapon na ganun pala ang nangyari. Sabi ko, kasi nung pauwi na ako, pala yun, kakatapos lang ng barilan. Minsan kasi sa Kennedy ako bumababa kapag si Marvin ay maaga umuwi sa school kasi doon kami nagkikita sa Scarborough Town. Nasakto naman kahapon na panggabi siya, hanggang gabi siya, kaya hindi ako pumunta. Sabi ko, ano ba naman? Tapos sabi ko kung si Marvin pala ay hindi panggabi, kasi nung last time hindi siya panggabi kaya nagkita kami. Tapos nung dati si Ate Mylene may sinend sa akin na aksidente dito sa yung subway dito sa Scarborough going to Kennedy. Biglang humiwalay yung isang ng subway, parang daming nasugatan yung pinakadulo kasi matunog na siya na parang natuluyan na ata siya. Yung nangyari yon, parang kadadating ko lang din sa Scarborough. Sabi ko, shit, buti na lang. Sabi ko, baka mamaya nadamay pa ako kung medyo na-late pa ako ng uwi. Kasi papunta pa lang, parang sila papuntang Scarborough Town nung nangyari yun. Tapos, ang dami sa akin sinasend si Ate May yung mga nangyayari sa subway kasi may mga homeless doon na parang mga nagwawala. One time din na-experience namin ni Marvin niya, meron na homeless doon sa tapat namin. So papunta kami pa south, tapos yung katapat namin pa north ata siya Nandun siya sa north, tapos sa south kami, binabato niya doon sa may part namin. Pero doon sa kabila, hindi naman kami yung katapat. Tinamaan niya yung salamin, parang nag-crack yung salamin. Binato niya, sabi ko, naghanap pa kami ni Marvin ko saan yun ng bato. Kasi syempre, para alam namin kung saan kami pupunta. Tapos, Diyos ko, ba't naman nang babato to nung bigla-bigla. Tapos may yung pang ang tawag doon. Hindi ko maalala kung anong tawag doon. Basta yung pang ng apo, yung inaano sa pang-apo Meron isang homeless na kinuha yon, tapos pinausok na madaming sabi ko. Tapos one time may makita rin ako sa sinend ni Ate May na isang lalaki may dalang ahas na malaki sa subway. Diyos ko. May ahas pati sa subway. Alaga niya. Syempre, yung mga ibang tao, din pag ganun, diba? Kasi may mga ibang ahas na bigla-bigla na lang manunuklaw. Nakakatakot din naman. So, ayun. Medyo syempre may na-experience ako na sa Scarborough. Kaya pagdating sa ganyan, talagang ako'y natatakot. Kaya minsan talaga, pag sinusundo ako ni Marvin, gawa nga ng wala na ako kapag nakakakita ko ng mga ganyan napapatigil ako minsan nawawala ako sa sarili, lalo na minsan nasa harap ko na yung mga nangyayaring bigla ang ganyan, talaga bigla ako mapapatigil, tas marirealize ko, shit, kailangan ko umalis dito.
Ganun. Ay, pero ganun talaga. Pero kalimitan talaga sa mga ano talaga sa subway pa downtown yung mga ganyang nangyayari. Tapos nakwento naman sa akin ni Kuya Brian, yung kanyang tiyo or lolo ata yun, yung bigla na lang binaril daw. Yun, nakwento sa akin ni Kuya. Ay, hindi, yung kaibigan ng lolo niya ata yun. Biglang parang away bata. Tapos, syempre, kinausap nung tatay, binalikan yung tatay nung isang kumaaway. Sabi ko, yung naging away bata, naging away magulang nang nangyari. Sabi ko, ay uso daw dito yung mga gang-gang, sabi ng ganun. Sabi ko, ulo. Kaya sabi ko kay Marvin, pag mga ano-ano, wag kang papatula, hayaan mo lang sila. Kung merong mag-iimik-imik man lang sa iyo. Sabi niya, be, hindi naman ako Sabi ko, kaya minsan sabi ni Arvin kapag may nakakasalubong kami or nakakasabay kami medyo tulad kanina, may kasabay kaming lasing, bigla na nandudura guys, dun sa subway. Tapos sabi ni Marvin na huwag kang titingin. Kaya minsan nagsiselfone ako, naglalaro ako, kaya nasa bintana lang ako. Or minsan naman pinipikit ko na lang talaga yung mata ko hanggang sa makatulog na ako. Tapos magigising na ako, wala na yung kinakatakutan ko. Diba? Kaya ayun lang yung share ko ngayon guys. At matutulog na rin ako, may trabaho pa tayo bukas. Ano naman kayang ganap bukas? Pero madami naman tayong nami-meet. Yung iba, hindi pa namin nami-meet kasi may mga ibang nag-message sa akin nung last month pa. Mga makikipag-meet kaso hindi pa uli kami Gusto kasi sana talaga ni Marvin na makipag-meet kami na as in day off kami parehas. Nagkakasakto talaga na may pasok talaga kami. Or minsan sinisingit lang namin pero syempre minsan hindi sulit kasi madalian. Nabibitin sa mga istorya, mga ganun. Bali, ang dami na uli nag-message sa amin. Meron sa Mississauga, sa North York, sa Ajax ba tawag dun? Ajax, ganun. Tapos, mga gusto nila bibisita sa amin, mga ganun, guys. So, sinusundaw na ako ng mister ko kasi magtututbrush na daw kami. Magtutbrush na daw kami kasi sabi niya mabilis lang naman daw ako at humaba na nga tayo. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa pagsuporta nyo po ulit sa YouTube channel namin. Matatapos na naman ang buwan at October na. Hindi akin yan. October na. After ng October ay November na. Bayaran na ng tuition ni John Marvin. Pero hataw pa rin tayo sa pagtatrabaho kasi konting-konti na lang. Sakto sa sahod na uli ako ngayong 22 at si Marvin sasahod din siya. Kaya compute na naman. compute na uli kami kung magkano na yung total nung para sa tuition ni Marvin. So, talaga maganda talaga kapag may partner kang kasama para natutulungan ka sa pag-iipon para sa tuition. Lalo na kung ang partner mo ay mahilig mag-overtime, magtanggap ng trabaho kung anong alok na available. Pwede ka ba dito? Pwede ka bang mag-duty ng gantong araw? Pwede ka bang ganyan-ganyan? Siyempre, grab mo. Kailangan mo basta matatapos din natin yan, guys. So, yun lang, guys. Maraming salamat po ulit. Bye!